Pagdating sa Saudi Arabia, yung kontrata po natin galing sa Pilipinas, wala na po yung kwenta. Okay guys, magbibigay lamang ako ng konting tips sa lahat po ng mga OFW sa bansang Saudi Arabia, lalong-lalo na po yung mga baguhan. Kasi marami pa rin hindi nakakaalam kung bakit sila hinurob at ano ang ibig sabihin ng horob. Marami din nagrereklamo o nagtataka yung mga kontrata nila sa Kiwa kahit hindi nila inaccept is continuous pa rin ang kanilang kontrata. Unahin muna natin guys ang horob. Pag sinabing horob kasi, absent for work. Hindi naman ibig sabihin nun is may kaso ka na. Hindi naman ibig sabihin nun is nakapatay ka na. Kadalasan ang mga hinuhorob, yung kahit nag-run away ka lang, umalis ka sa amo mo kasi ayaw mo na. Makikita nyo ang status ng inyong ikama sa inyong AppShare. Kaya mahalaga na meron kayong AppShare apps. So, kailangan guys, meron kayong AppShare apps. Kasi dito nyo makikita ang status ng inyong ikama. Pero, bago nyo ma-open ang inyong AppShare apps, kailangan ang inyong SIM card o number sa Saudi Arabia iparegister nyo. Pag bumili kayo ng mobile or kahit anong number, iparegister nyo. Pag okay na, nakaregister na kayo sa website, tsaka nyo bubuksan ang apps ng AppShare. Doon nyo makikita ang inyong mga violations nyo, doon nyo makikita kung sino nag-sponsor sa inyo, doon nyo makikita kung inisyo na kayo ng visa. Yung status ng inyong ikama, makikita nyo sa website ng AppShare at hindi sa apps. Katanungan number 1, pag hinurob ka ba, pwede kang ikapil sa ibang company? Ang sagot po dyan is hindi ka pwedeng ikapil hanggat hurub ka or palitan ang sponsorship mo. Kaya ang gawin mo pag hinurob ka, mag-file ka ng case sa Ministry of Justice o kaya humingi ka ng tulong sa Polo. Pero para sa akin, ang ginagawa kasi namin dati, diretso na kami sa Ministry of Justice. Doon na kami nagkikita nung dati kong employer. So, naghihiring kami hanggang sa matanggal na yung hurub. Pag natanggal na yung hurub, may kakapil ka na ng bago mong employer. So, dapat pag nag-file ka ng case sa Ministry of Labor or gusto mong matanggal yung hurub mo, tutulungan ka ng bago mong employer o yung bago mong pinagtatrabahuan. Kasi sila yung magkakapil sa'yo. Maghaharap-harap kayo yung dati mong employer at saka yung currently employer mo at saka ikaw. Bibigyan ka naman ng abogado. Ang hurub sa bansang Saudi Arabia ay hindi na yan malaking kaso. Natatakot yung mga iba, hurub sila, baka mahuli sila ng pulis, baka ipakulong sila. Hindi po. As long as dala-dala nyo ang inyong mga ikama, wala pong problema. Guys, katanungan number 3. Pag hurub ka ba, makakauwi ka ba ng Pilipinas? At makakabalik ka ba sa bansang Saudi Arabia? Yes po, makakauwi ka ng Pilipinas. Pag hurub ka kasi, bihira lang yung mga employer na tumutulong para matanggal yung hurub mo. Or bihira lang yung mga employer o company na ikakapil ka. Kasi kailangan magtulungan kayo. So, ang gawin mo guys, magtrabaho ka lang na magtrabaho, mag-ipon ka, tapos pag gusto mo nang umuwi, pumunta ka ng Polo, mag-request ka ng VAR code for final exit visa. Pag hurub ka at nag-request ka ng VAR code for final exit visa sa Polo, umaabot ito ng 3 to 6 months. Kasi magli-labor pa kayo. Maghihiring kayo ng dati mong employer hanggang sa mag-clear ang pangalan mo at hanggang mabigyan ka ng VAR code ng Jawasat at final exit visa hanggang sa makauwi ka ng Pilipinas. Ang mag-aasikaso niyan ay Polo. Kaya lagi kayong mag-update sa Polo kung halimbawa man na nag-request kayo ng VAR code for final exit visa. Sa mga hurub naman at ang final exit visa nila is galing ng Polo or Polo ang nagbigay. Kung makakabalik ba sila sa bansang Saudi Arabia, yes po, makakabalik kayo pero abutin niya ng taon. Siguro 1 to 5 years bago kayo makabalik ng bansang Saudi Arabia. Depende po yan sa kaso nyo. Kung nag-run away lang naman kayo, tapos hinurob kayo ng employer nyo, siguro 1 year lamang. Sa bansang Middle East kasi, under tayo ng Kapala system. Meron tayong sponsorship. Ang ikama, ito po ang pinaka-resident ID natin. Marami din nagtatanong kung ano ba ang susundin, ikama ba or kontrata. Ang sundin po natin, isang kontrata natin galing ng Pilipinas at hindi ang ikama. Ang ikama po, kailangan po active yan kasi yan po ang resident ID natin. Kaya minsan natatawa na lang ako sa mga sinasabi ng mga OFW pag humihingi sila ng advice sa OWA. Sabi daw ng OWA, yung ikama daw ang sundin. Sa ibang bansa, pag nagtrabaho ka, meron talagang binibigay yan na resident ID. For example na lang sa Taiwan, meron silang ARC.
Yan po ang pinaka-resident ID natin. Patunay na legit ka nagtatrabaho sa bansa nila. Hindi po yun ang kontrata. Proceed naman po tayo sa Kiwa contract. Maraming hindi nakakaalam na merong platform ang Kiwa. Sa may mga Kiwa contract na continuous ang kanilang kontrata, nagugulat na lang sila bakit nagkaroon sila ng 5 years contract, 2 years contract, wala naman silang ina-accept. Ang ginagawa kasi ng employer nyo guys, sila mismo ang gumagawa ng account nyo. Yung password ng inyong Kiwa, nabubuksan nila. Kaya pagdating nyo ng Saudi Arabia at kailangan nyo na mag-Kiwa, saka naman kayo makakapag-Kiwa kung meron na kayong ikama. Palitan nyo na agad ng password ang inyong mga Kiwa platform para wala nang access ang inyong mga employer. Kasi ang ginagawa nila pag malapit nang matapos ang inyong mga kontrata, binubuksan nila ang inyong mga Kiwa platform, tapos sila mismo ang nag-a-accept. Magugulat na lang kayo, meron na lang nag-message sa inyo na nag-renew ka ng ganitong kontrata. Pag hindi mo pa naman natapos ang Kiwa contract mo, magbabayad ka. Yun ang law ng bansang Saudi Arabia kahit ilapit mo yan sa Ministry of Labor. Kaya guys, kung mautak ang inyong mga employer, utakan nyo rin. Ibahin nyo yung mga password nyo sa inyong mga platform, lalong-lalo na ang Kiwa. Ito ay para sa mga skilled worker. Kung halimbawa na expired ang inyong ikama, hindi nagre-renew ng ikama ang inyong mga company, lumipat na kayo ng ibang company. Pero make sure na pag lumipat kayo ng ibang company is nakapil na kayo para walang access ang dati nyong company. Paalala ko lamang sa inyo guys, wag na wag kayong lilipat kung active pa ang inyong ikama. Anytime, pwede kayong ihurog. Meron akong hawak na isang distress. Ayaw niya sa kanyang employer. Umalis siya. Active pa ang inyong ikama. Ngayon, hinurog siya ng kanyang employer. Nag-message sa kanya ang MOI na kailangan daw niyang magbayad ng ganitong halaga kasi nga, hindi niya natapos ang kontrata niya sa dati niyang employer. Kaya bago kayo umalis sa inyong mga employer, siguraduhin niyo muna na wala na siyang access sa inyong mga ikama. Expired ang ikama, okay lang. Hurog ka, okay lang. Kung naka-red flag naman ang inyong mga company, hindi sila makakapag-issue ng ikama. At hindi rin sila makakapag-appeal at hindi rin sila makakapaghurog. Pwede na kayong lumipat nun. Ang ginagawa kasi ng company or agency sa bansang Saudi Arabia, kung naka-red flag ang kanilang mga agency, papalitan lang yan ng pangalan, parang sister company nila. Pag napalitan ng pangalan, lahat ng mga employee nila itatransfer sa bagong pangalan ng agency. So, magi-green na yun. I-issuehan na sila ng ikama. Dahil sa mga video na ginawa ko, yung mga tips, kung hurog ka o anong gagawin, marami tayong natulungang OFW, yung mga baguhan, yung hindi nila alam ang gagawin. Yung mga baguhan, yung mga hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin. So maraming salamat guys sa lahat mga nagtitiwala kay OFW Heart of Asia. Tayo mismo kasi is biktima rin ng hindi magandang company at hindi rin magandang employer. So gumawa tayo ng paraan para makauwi ng Pilipinas, pinag-aralan natin kung ano yung kalakaran within 3 years. At hindi lang yon, tinanong-tanong natin yung mga OFW dun mismo kung ano yung mga naranasan nila at kung ano ang mga ginagawa nila. Kaya sinishare po namin sa inyo to para po makatulong sa inyo. Kasi po, hindi po basta-basta ang pagiging isang OFW sa bansang Saudi Arabia o sa bansang Middle East. Ako nga po pala ang lingkod guys, Gwen C. Fernandez po, isang OFW advocate.